Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Unang ginang na si Lizatanas Mags nang umpisal na at umamin na totoo nga ang tsuktsakan sa loob ng palasyo. Saksi itong si former Senator Manny Pacquiao. Dito nga natin makikita at mapapatunayan mga kaibigan na tunay ngang punong-puno ng kabalbalan ang nangyayari dito sa ating bansa at lalong-lalo na sa loob pa mismo ng palasyo kung saan itong si Presidente Kuting at ang kanyang asawa na si unang ginang na si Smugs ay talagang puro kabalbalan ay nakatira. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na hindi na nga nakayanan nitong si Lizatanas Mags ang pangyayaring nailabas na ang katotohanan na pagtsutsyakan dito sa loob ng palasyo at siya na mismo ang nangumpisal at umamin na sa dito pa mismo sa social media at sinabing totoo nga itong tsutsyakan na nangyari ito at totoo ang video na naman lumabas. Ang nagtsuktsakan ay nagpakitang ito daw si Benhur Abalos at ang hindi pa kilalang babae na kanyang kasama sa sala pa mismo ng palasyo. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na dahil nga sa usap-usapin nito or naging trending na nga sa ating mga social media o sa iba't ibang social media platforms ay hindi na nga rin napigilan nitong si Lizatanas Mags na umamin sa publiko. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na tunay ngang hindi pwedeng pagkatiwalaan itong Presidente Kuting ng Norte na ito at ang kanyang administrasyon dahil ang executive office ay kung sino-sino na lamang at pumapasok at kung ano-ano na lamang ang kanilang ginagawa. Tila ba binabastos na nila itong palasyo or bahay ng presidente dahil kung ano-ano ang kanilang pinaggagawa imbis na sila ay nasa opisina ng lahat gumagawa at ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na itong si Presidente Kuting ay hindi talaga nababagay na liderato ng ating bansa dahil kinokontrol na lang siya at hindi man lang siya makapalag. Dito nga natin makikita mga kaibigan ng isang leader ay hindi dapat siyang nakokontrol, dapat siya ang nangunguna dahil nga siya ang leader. Kaya ang ating bansa ay kailangan talaga ng isang leader na may integridad, katapatan at merong puso sa paglilingkod sa taong bayan upang ang ating bansa ay maibalik sa mapa at makita itong muli na talagang lumalago. Katulad na lamang nitong si former President Rodrigo Roa Duterte nang ginawa niya sa ating bansa ay binalik niya ito sa mapa. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Maraming salamat po! Tayo ho, kasama ho tayo sa bumoto sa administrasyon na 'to. Aminado ho tayong nagkamali tayo. Pero dun sa pagkakamali natin na yun, natuto ho tayo at ngayong mga panahon na 'to, pinipilit ho nating itama yung mga kamaliang ginawa natin sa mga nakalipas na panahon. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, isang like at isang subscribe, sobrang saya na ho natin diyan para hong, nagpapalakpakan ang ating mga mata pagka nakikita natin 'yan, 'no? At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para pagka meron ho tayong bagong upload, kayo ho ang pinakaunang makakakita nito. Hayun na nga mga kababayan, balik na ho tayo sa ating forma. O kung Dante, kung napanood mo na itong portion na to, pwede na ho kayong umalis. Grabe, pinaalis tong si Condante, no? Ang ganda lang yung mensahe natin sa kanya. Pero mamaya papanoorin ho natin yung pagsasalita niya doon sa Committee on Good Government and Public Accountability kahapon, na kung saan marami ho siyang i-raise na question uh, doon sa committee. Bakit inuna pang tinalakay yung mga bagong privilege speech noong mga tauhan ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Gayong marami na ho palang privilege speech
Itong si Congressman Rodante Marcoleta, kaugnay diyan sa DepEd, diyan sa kung ano mga konektado yan sa mga pinag-uusapan nila diyan sa komite nitong si Congressman Joel Chua. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na 'to, pag-usapan ho natin itong hamon ni Kong Hoon dito kay Vice President Sara Duterte. Kakasaka ba, VP Sara, hinamon ni Rep Kong Hoon na magpa-lie detector test? Ang tanong, ikaw kakasaka ba? Paano pagka tinanong ka ni VP Sara, gaano katotoo o talaga nga bang involved ka sa ipinagbabawal na pulburon? O di naman o kaya, paano kung ganito ang itinanong sa'yo kung Hun? Sa mga nakalipas na panahon, nakatikim ka na ba ng ipinagbabawal na pulburon? Kaya bago ho kayo maghamon, bago ho kayo mag-angas, nakita ko yung video mo lang yaka po, pamano-mano ka pa kay Marcos Jr., kitang-kita yung pagkaaso mo, no? Bago ko kayo maghamon, siguraduhin nyo na malinis kayo. Baka pagka pinalagang kayo, iiyak-iyak naman kayo sa amo nyo. Unahin na ho muna natin itong si Ben Tulfo. Ito wala ho tayong masamang tinapay dito sa mama na to. Again, sa mga Tulfo, dito kay Erwin, dito kay Rafi, kung tayo tatanungin, mas tigas ho talaga yan, sa totoo lang, no? Tigas ho talaga yang si Ben Tulfo. Kaso, ang hindi lang ho natin nagustuhan dito sa pananalita niya na to, hindi pa ho siya naging senador, ang angas-angas na ho niya. Imbis na pasalamatan na lang yung mga Pilipinong nagtitiwala sa mga Tulfo, pinaandaran ho tayo na kesyo totoo daw sila. Ibigay na ho natin sa kanila yun. Di kung totoo kayo, di kayo na, wala namang problema sa amin yun eh. Pero ang issue lang ho dito, sa loob ng 3 taon, tanong ko lang tanong lang ho natin to, ano na hong nagawa ni Rafi Tulfo? Sa Senado hindi dun sa programa niyang pinag-aayos niya yung mga magkakabit, mag-away kapitbahay, hindi yon. Doon ho talaga merong nagagawa yang si Rafi Tulfo. Pero sa Senado, ano hong nagawa ni Tulfo? Kaya nagtataka ho tayo bakit nangunguna sa rating itong mga Tulfo na to. Kasi kung pagbabasihan natin, yung ginagawang trabaho ni Rafi Tulfo diyan sa Senado, my goodness. Wala pa ho tayong nakitang trabaho nitong si Rafi Tulfo sa Senado na pwede nating ipagmalaki na yan trabaho ni Rafi Tulfo. Ngayon magdaragdag pa tayo ng 2 Tulfo. Mag-isip-isip ho tayo mga kababayan. Ang kailangan natin yung may tunay na pagmamahal sa inang bayan. Kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta, nitong si Atty. Vic Rodriguez, Atty. Trixie Cruz Angeles, Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo. Yung hindi ho nabibili yung kanilang mga prinsipyo. Napakaraming kalokohan na nangyayari ngayon sa bansa natin. Napakaraming korupsyon, napakaraming gutom, napakamahal ng presyo ng bilihin. Kriminalidad, yung kursada ng mga yan, talagang yung mga kriminal, hinahabol nila. Kumusta naman ho mga nangyayari ngayon? Mga minor de edad, nagkakandawalaan pag nakikita nila, nagugur na. Narinig niyo ho bang nagsalita itong mga Tulfo na to? Binatikos ho ba nila itong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen ngayon sa ating bansa? Paglaganap ng illegal na droga, meron ho ba kayo naririnig? Kaya kung yung mga kamag-anak nyo, nakaset na ang utak na iboto itong mga Tulfo na to, mag-isip-isip ho tayo. No? Mag-isip-isip po tayo. Alam niyo, itong si Rafi Tulfo, kung di lang siya nagpapakaaso dito sa administrasyon at yung pagtayo niya, talagang para yung makikita ho natin, yung tipong style ni Tatay Digong, yung naging politiko ho kasi sila yung prinsipyo, yung tapang na ipinapakita nila sa television at social media, hindi ho natin nakikita sa trabaho nila. Alam niyo, yung gutom ho mga kababayan, yun ho talaga pwedeng mag-angas itong si Rafi Tulfo Yung presyo ng napakamahal na presyo ng kuryente, napakamahal na presyo ng pangunahing bilhin. Pwede ho siyang mag-ingay Pwede ho siyang kumbaga magpakitang gilas doon sa mga ano na yun, doon sa mga issue, pero hindi ho natin naririnig kasi hindi popular. Matatamaan ang administrasyon ni Marcos Jr. at napakaaga pa para mamulitika. At speaking of pamumulitika, kung inyong mapapansin, itong si Rafi Tulfo, kasama ho yan, kumbaga, sa plano, ika nga. Ang pinapalabas ho nila na plan A dyan, si Tambaluslos. Pero wag ho kayong basta-basta maniniwala dyan, no? Ang baka ang mangyari ho nito kasi magpakatotoo ho tayo.
doon lang ho tayo sa realidad, ika nga. Hindi ho mananalo yang si Tambaluslos kay Vice President Sara Duterte kahit ano pong paninirang gawin niyo diyan sa Ali. 2028 magso-showdown yung dalawa na yan, magdidebate, naku po. Mag-diet ka muna, sir. Yun lang yun. Pero yung wild card na Raffy Tulfo, hindi ho malabong mangyari yun. Tahimik lang yan si Raffy Tulfo. Lahat ng ingay na kay VP Sara, na kay Tambaluslos, na kay Marcos Jr. Pero itong si Raffy Tulfo, tahimik lang. Siya hong nakikinabang sa lahat ng ingay na nangyayari ngayon sa social media. Kayo mga kababayan, ano hong masasabi nyo dito sa ano na to? Dito sa senior nitong si Sir E.B. Ugalbot. Palakpakan muna natin, no? Shoutout dito kay Sir E.B. Palakpakan. Sa huling session day ng Kamara bago mag-recess ang Kongreso, pinagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang pagtatanggal kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa ilang House committees. Walang Grabe. binanggit na dahilan sa pagkakatanggal ni Congressman Marcoleta sa 5 komite, partikular na ang Appointments, Energy, Justice, Public Accounts at Constitutional Amendments. Dating Vice Chairperson ng House Energy at Justice Panel si Marcoleta. Ang mosyong ito ay inihain ni Deputy Majority Leader Iloilo City Representative Jam Baronta. Si Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson naman ang hahalili sa membership ni Representative Marcoleta. Grabe yun. Grabe ho yung ginawa kay Kong Dante. Napakatindi ho ng mga committee na yon na kinalulooban, no, nitong si Kong Dante na tinanggal siya. Nakakalungkot. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect to the Commission on Appointment, to the Committee on Energy, to the Committee on Justice, to the Committee on Public Accounts, and Consi Amendments, Representative Virgilio Lacson, Vice Representative Rodante Marcoleta. So moved, Mr. Is there any objection? Chair hears none. Motion is approved. Bilis, no? Talaga. Kilalang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte si Congressman Marcoleta. Nito lamang din buwan ng Setyembre nang tanggalin sa pagiging Vice Chairperson at miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang kongresista. Naniniwala si Congressman Marcoleta tinanggal siya sa House Committees dahil sa paninindigan nito sa mga umiiral na panuntunan, regulasyon at standards ng parliamentary practice. Alam mo kung Dante, ang ginawa mo na yan, hindi ho, mawawalang kabuluhan, ika nga. Nakatatak ho sa utak ng bawat Pilipino na naghahanap ng tunay na pagbabago, yung mga ginawa na yan, nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Yung pagkakatanggal niya dyan sa mga komite na yan, hindi ho ibig sabihin na tapos na ang laban, ika nga. Nag-uumpisa pa lang ho tayo. Rekta ho tayo dito mga kababayan noong tinanong itong si VP Sara kaugnay doon sa video. Ito, pakinggan ho natin itong si Vice President Sara Duterte. Ito yun, Inquirer ito, yung kinuha ko. Pero I think kinary din siya ng iba't ibang media outlets. The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. And then yes, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment, nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya,
sasagutin ko. Sasabihin ko kung sino. So, iisa lang ang handler Naku po. ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, Naku. at ni Franz Castro. Mm. Although si Franz, parang I think she's serving two masters. Iisa lang ho ang handler. Iisa lang ho yung handler ng mga yan. No? Hindi siya Prado. direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. Grabe, ang lalim nung, nung buntong hininga nitong Kasi ang dami nyo ng materials. Pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, ano po yung Pambihira trabaho talaga to si ninyo? Vicky, Wala na wala. kayong balita. Hindi. Hindi. Alam niyo naman Gusto niyo lang manggaling sa akin. Alam niyo kung sino. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Pero mamaya na kasi meron kasi siyang kwento kasi hindi pa kasi lumalabas. Hindi ko malabas yung kwento. So, as a good government. About sa akin, wala naman ako doon sa Quadcom I think sinubukan natin ni Trillanes yung sabi niya mas masahol pa ako kay PRD. Kasi hindi niya ata ma-prove. So, tinigilan Correct, ako correct, doon correct. sa EJK. So may in-expect Sinubukan kayo nga ni ng Trililing yun. information against sa'yo doon sa good government na hearing. Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung hinihintay nyo na kwento, may na-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am. Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin. Coming Pero, from him. Oo. Gearing towards him. Related sa kanya. May video pa yun Naku po, yan na nga ba sinasabi natin. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video Ako lang. Video, ma'am. Naku po. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Tataob ho lahat. Maghahalo balat sa tinalupan pagka itong si VP Sara, linabas niya na yung video. Ma'am, anong Hayaan lang ho natin sila, nasa upper hand sila ngayon, feeling la, binubugbog na ito si VP Sara. Patawa-tawa lang yan. video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino Anong video? Naku. Alam niya naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa Ma'am, no, akin. hindi po. JC, alam mo. Oh. Ma'am, hindi po. Hindi mo alam, hindi mo alam. Antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos Pinangungunahan pag pa si kinento ko VP. yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yun kasi ako yung ako yung may alam. Naku. Hindi, iba pa. Iba pa. Yeah. Hindi ito yung pulburon. Hindi din. Oo. Hindi pulburon ha, hindi ho siya pulburon, hindi siya pulburon. Wala na bang question? Ano na ito? Ma'am, Fishing so- na ito. Fishing. Last Ito. question, ma'am. Dito naman ho mga kababayan, panoorin ho natin kung paano winasiwas. Ang nagtatatong ho kay dito, kay Gloria Mercado, yung si Jude Asidre, yung tabachingsing nitong si yung isa sa mga aso nitong si Tambadoslos. Pakinggan ho natin ha. Dito ho niya ilalabas yung mga envelope. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado Hindi pa ho napatunayan, wala pang mga ebidensya, maging itong si Mercado hindi pa niya direktang pinangalanan itong si VP Sara. Yung sinabi lang ni Mercado, kesyo yung nagbigay sa kanya, pinapasabi, bigay daw ni VP Sara. Hearsay pa ho yun Sinabi, pinapabigay ni VP Sara. Hindi naman direktang nanggaling kay
VP Sara at binigay dito kay Mercado. Meron pa akong nasa gitnang tao, kaya huwag mong diretsahin na si VP Sara kagad ang nagbigay, anak ng tokwa. Kaya kayo na paghahalata eh. Yan kasi yung problema, sir. Bago ka umupo dyan, gawa ka na lang ng food vlog. Turuan mo kami kung paano magluto ng adobo at sinigang na baboy. Was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Ha? Anong... Oh, sige. Tuloy muna 40 long natin. years, I think it's fair. Alam niyo mga kababayan, kung yung bata, pagka nakikita natin, medyo chubby nakakagigil. Yung pakiramdam ko pag nakikita ko itong si Jude Asidre, alam niyo ba yung pagka may kainan, tapos yung handa yung paborito nyo, alam ko yan, yung mga paborito nyo. Yung pambabata, yung naka-plakda na, na baboy. Kung paanong panggigigil ang ginagawa nyo doon, yung pakiramdam, pag nakikita ko yan si Jude, yun ang panggigigil na nararamdaman ko. Para akong nakakakita ng lechon. For you to Very be sad. given the opportunity to reply to the Vice President. I think I don't want to do this, but Naku since po. siya na yung nagsabi, Oh, sige. i-turn over ko na yung envelope. Envelope. Envelope, meron bang lagda dyan si VP Sara? Meron bang nakalagay dyan from VP, from Secretary of Department of Education to itong si Madam Solicit. The envelopes where the money was. Naku po. Comsec, So Paki- it's 9 envelopes. Masyado ka pang paarte-arte. Dala mo na yan eh. At pinadala sa'yo yan. Tatangahin nyo pa sa kuha po bayanan eh. yung So envelope. it says hope and the amount is there. Oh, sige. Nakalagay Kasi hope. ang sakit naman nun, or Hope nakalagay. Yung amount 50,000. Meron bang pirma ni VP Sara? Meron bang nakalagay hope para sa'yo yan na? Para ma-impluwensyahan namin yung mga desisyon mo. Pero yung pagsusulisit mo ng 18 million, merong dokumento. ordinaryo lang akong trabahante. Hindi ka ordinaryo, nagsusulisit ka ng 16 million, madam. Wag mo ka, yan na naman, bumabalik na naman ho tayo dun sa form natin. Kalmado ko kanina. Kaya ayoko tinitira itong mga ganito eh. Gusto ko pa naman ngayong araw na to, si PH kalmado lang ngayong araw. Walang masyadong bakbakan. Tapos Ito, inano ka Oh. ng Vice President, di ba? It's Hindi very ka painful. Loko, si Raulo. Inaano ka ng Vice President, it's painful. Pero ikaw, meron kayong ina-allege na meron ka natatanggap na envelope galing kay VP Sara. Hindi, sa tingin mo, hindi niya sasabihin yung mga kabulukan mo. Ang lakas pala ng tama mo, madam eh. Nagsulisit ka ng 16 million, nanghingi ka ng pera. Ayon dito kay VP Sara na walang kaalam-alam ang agency head. Ganon kayo ho kawalang hiya. Ma'am, ilang taon na po kayo? I hope you don't mind. Hindi, gusto ko lang pong malaman Close na close silang dalawa nitong si Lechon nitong si Isidre kasi sabi po ninyo 40 years na po kayo in government. I'm 65, sir, but I... So when you were appointed as USEC noong 2022 ba? 2022? How old were you? I was How old? 64. 64. Yeah. I'm sure sa edad ninyong yan, after pagkatapos nyo pong pag-ingatan yung iyong pangalan for the past. Suki ho sa ombudsman yan. Huwag niyong tangahin sa bayan ng Pilipino. Suki ho sa ombudsman. Meron ho siyang mga kinakaharap na problema. Suki, ibig sabihin pumapasyal siya doon. Kahit tayo naman, suki din tayo doon. Nagbebenta tayo doon eh. Ay, nako, politika talaga. Politika nga naman. 40 years? Sabutin ko yun. Yes, sir. So, okay. Anyway, Madam, alam ho namin.
Alam ho namin pagkatapos ng hearing na yan, magretiro na kayo, okay na kayo. Alam ho namin yun. Kahit hindi nyo sabihin, kahit walang magsabi, kayo ho nakaset na ang inyong buhay for life. Pagkatapos ng hearing na yan, tapos na ho, okay na kayo. Sa bagay, kahit di matapos yan, kaya nyo nga magsulisit ng 16 million base dito kay Vice President Sara Duterte. Ano ba naman yung mga ano dyan? Baka ano lang yan, walang kakwenta-kwenta yung mga ano dyan. Thank Sir, you. Mr. Chairman, I'd Mr. like to- Chairman, Mr. Chairman, Mr. Chairman, itong si Karapalil Walhati, itong si pangalan to, Kareps Paduano. Mr. Chairman, Mr. Chairman, dito po ako. Ay, Mr. Chairman, Mr. Chair, can I continue first? with Congressman, wait, before I recognize Congressman Paduano, ma'am, lulundagin no? Congressman Marcoleta, you are, Ito si Kong Dante na ho. Dito na ho, alam na ho niya. Alam niyo, nabasag ho puso natin dito eh. Alam na niya na wala siyang kakampi. Alam na niya na yung papasukin niya kural ng mga leon. Kural ng mga, hindi, mali pala. Kural ng mga, ano ba yung pinakatusong hayop sa buong mundo. Basta yun ang pinasok nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Pero yung pagiging leon at tigre, pagiging agila nitong si Kong Dante, dito ho natin nakita. At humilib ho tayo dito sa ginawa na to ni Congressman Rodante Marcoleta. Sa totoo lang, ayaw ko na hong panoorin to eh. Kasi yung tipong wala man lamang yung tumayo para sa tama. Alam naman ng mga congressman dyan sa House of Representatives na yung ginagawa nila na yan, wala na, malayo na sa katotohanan, ika nga. Pero pinagpapatuloy lang ho nila para masatisfy yung kagustuhan ng kanilang Diyos dyan sa House. not a member of this committee, so Naku. therefore you are not allowed. Naku. I think, Mr. Chair, we have yet to resolve that because, as you said in the last hearing, my removal as a vice chair of this committee was a plenary action. And therefore, there should be a plenary action to remove me as a member of this committee. I would like to believe, Mr. Chair, that when I was installed as a vice chair of this committee, it presupposes membership. I am supposed to be deemed a member because if I were not a member, I cannot be appointed as a vice chair. The officiality of that is, the position is only a privilege, but membership is organic. So until and unless that was to be resolved, Mr. Chair, I think you have to recognize me as a member of this committee because even if I admit or I will probably accede to you that I am not a member, kahit hindi po ako member sa committee ito, being a member of the House of Representatives, I have the right to make issues and to raise issues. That's why I'm asking your permission to do so, Mr. Chair. You can at any time make a manifestation. In fact, I've been recognizing you po. But with respect to the issue, May papupo pa kayo dyan eh. Kala mo talagang rinirespoto ng lang si Kong Dante. Yung mga lokal dyan sa Maynila ha, alam nyo na kung sino iboboto. of your removal, the committee is not in the position to answer that. Maybe you can question the Committee on Rules. Sila po ang proper committee na po pwede pong sumagot sa Yes, inyo pong Mr. Chair, that is katanungan. correct. The only reason why I answered you back because you said that I am not a member of this committee. I should not have raised that at all had you not said it. But may I continue, Mr. Chair, in raising some procedural issue because during the first hearing, I know that the very basis of this inquiry in aid of legislation was Yung malaking organisasyon na nasa likod nitong si Kong Dante,
yung mga nasa programang pagka napapanood natin siya, sa tingin niyo ho ba anong nararamdaman nila nito? Pagka nakikita nila itong ating Kong Dante Marcoleta, binababoy nitong mga walang yang baboy nitong si Tambaloslos, itong mga aso ni Tambaloslos. Tayo talagang lubos na, di ba, nalungkot noong nabalitaan ho natin yan. The privileged speech. For example, dun sa Committee on Energy, napakahalaga ho niyan kasi talagang tinatayuan ni Kong Dante yung yung mga kalokohang ginagawa ng mga service provider ng electricity. No, talagang yung mga issue ho wala ho siyang pinapalampas, kaya nalulungkot ho tayo nung tinanggal yung si Kong Dante doon sa mga committee na yon. Tuloy. Delivered by Honorable Valeriano. And I would like to make of record, Mr. Chair, although I was unable to do that during the first hearing, the privileged speech shouldn't have been allowed at all based on our rules. Our rules specifically states that no the privileged hour if the concerns he is to raise in his privileged speech principally and directly relates to a bill under consideration. At the time, Honorable Valeriano, Mr. Chair, delivered his privileged speech, the General Appropriations Bill was already filed on August 27, 2024. It took the floor on September 3, and therefore, any concern relating to the subject matter in the budget or in the bill should not have been allowed at all. And then, this morning, I saw the agenda, Mr. Chair. There was an additional agenda added in this committee, and this is supposed to be the manifestation raised by Congresswoman Louis Stroh. And I saw in the notes that it was taken up as motu proprio matter, Mr. Chair. On procedural matter.